sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Karambola DWIZ 882. Today, September 7, 2023. Si Conrad Banal po at si Attorney Trixie Cruz Angeles ay paparating na yan. Di pa natin alam kung ano suot. Maya pa lang. Okay. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. Live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Available ang aming comment section. Napakasigla po niyang comment section ng Facebook at YouTube Karambola. Kung gusto niyo sumali, makihalubilo, makikulitan, yan po, yan kayo sa comment section ng YouTube at Facebook. Ang aming text line, 0999-3766768. Nasa Aliw 23 channel tayo. By next week ata, ano yan no? Fully launched na yung Aliw 23 channel. Makikita nyo na po kami. Available din kami sa mga anuman TV receiver. Hahanapin nyo po yan, ano? Sa digital, sa Signal, ano tayo, Channel 24. Yan ang alam ko kasi Signal ang subscription ko Sa Signal Channel 24, saka Sky Cable, Channel 72. At sa TV Plus, Channel 27. Kung kayo ay GMA naman, Channel 32. Good morning. Meron ba may birthday? Ang alam ko, birthday ng pinsan ko. Si James Banal. Happy birthday to James Banal, ang aking pinsan. Ito yung Bong Banal na sinasabi. Ayun. Maganda po. Maganda ang suot. Naka-jeans at saka parang olive green. Hindi lighter than olive green. Yeah, siguro. Hindi ko alam kung hindi naman avocado green. Basta green po na light green na long sleeves na malambot. Body hugging, ganun. Si Attorney, good morning, Attorney. Magandang umaga. Ang mga balita. Walang balita. Hindi, meron balita. Dahil balita. Marami nga. Magbibigay na raw po ng ayuda. Sabi ng DTI sa mga retailers ng bigas. Okay. Mga nagtitinda ng bigas sa palengke. Pero dito lamang sa Metro Manila. Ano daw? Dito lang sa Metro Manila, magbibigay ng 15,000 each. Okay. 15,000 piso sa mga retailer. Okay. 25,000 daw yung estimate nila na retailer ng bigas sa Metro Manila. Okay. Ayan. Para daw po makabawi doon sa losses nila para dahil nag-price control sa bigas. Bumili sila ng mas mahal na stock. Therefore, magkakaroon sila ng losses. So, babayaran sila ngayon ng 15,000. Yan. Paano yung mga hindi sumusunod? Bibigyan pa din. Meron mga nakapost na sa social media yung mga hindi sumusunod. Pero maliit lang. Kasi yung sinasabi, nakapost pa yung nila. Binili namin to sa ganitong halaga. Sobrang lugi kami. Like 45 pesos ang bili nila kada kilo. Okay. Tapos parang 45 nila ibebenta. So, parang gano'n. Kasi 41 yung suggestion. Yung 41 po, yun yung hindi yung regular milled. Yung well-milled 45. Okay. Kaya nga Sa estimate ng government,
yun dapat ang presyo based on the existing supply na alam nilang meron. Sabi po ng maganda-gandang DTI ngayon hindi na si Chalex ang umiikot sa palengke. Sino na? Di mo napansin? Umiikot po sa San Juan ang DTI, Agri. Nag-i-inspection daw ng palengke. Daw. Pero kasama yung mayor. At saka mga assistant, USEC na lang. USEC Secretary Ruth Castelo sa DTI. Kasama po yung acting chairman ng MMDA. Bigat, iikot ng palengke. Artes. Yes. Artes. Tsaka USEC po ng Agri. Domingo Panganiban. Baka itong si Secretary Chalex, nandun sa Indonesia kasama ng Pangulo at si Ruth Castelo. Okay. Bago na ngayon, may kasama na silang LGU. Ano ka? Sharing is caring. Sharing the limelight. Yan, okay. Meron na sinasamang LGU sa San Juan. Napakaliit po na San Juan At saka isang palengke lang yung pinuntahan nila. Okay. Ayan. Sample lang. Pang press release lang. Okay. Okay, pang press release. Pagbigyan mo na. Okay. Si Mayor Zamora po, ganda sa photo. Nakapula. Tangkad niyan Oo. Diba? Basketball player to ng Lasal, champion. Ipinakikita na 41 ang regular milled rice. 45 yung well-milled rice. Hindi naman sinabi rito, yun lang yung karatula doon sa palengke. Hindi naman sinabi rito kung lahat ng tindahan doon, ganyan. At saka lahat ng palengke sa San Juan, ganyan. At lahat ng palengke sa Metro Manila ay ganyan. Okay? So may element po, itong measure ng BBM administration to stabilize the price of rice. Kailangan po maging stable yan stable. Siyempre malaking element dyan ng social engineering, ng PR, ng public information. Kaya ganyan yung paraan nila. Makikita natin kung sa mga darating na araw kung effective yan o kung ang tingin ng taong bayan another way ng pambobola sa kanila. Hindi natin alam how the public will react sa ganyan pong initiative, measure. Pero yung tungkol sa ayuda, Trixie, ito lang yung masasabi ko. Sa Metro Manila po, 25,000 daw. So, ang magkakaroon lamang Metro Manila. Okay. Paano yung sa ibang lugar? Sabi sa Cotabato, hindi raw sila susunod. Hala. Sabi, hindi raw sila susunod. Malulugi sila Paano yan? So, yung mga nasa Cotabato, mataas pa rin ang bigas sa kanila. Dito lang. Barm ba yan? Hindi ko alam. Hindi ko bar South siguro. Cotabato? Siguro. Bar. Naalala ko yan. Hindi raw sila susunod. Paano yun? So, sa Metro Manila lang may price control. Parang lumalabas Metro Manila. Kung ako rice retailer, kukunin ko yung 15,000, tapos yung bigas ko ibebenta ko sa Bulacan. May out O sa Cavite. Correct. Hindi hinuhuli doon. Hindi ba? Paano yan? Or they will resort to private means of selling their rice. Also, Kasi kaya magkakaroon po ng tinatawag nating parallel market. Yan ang isang epekto ng price control. Kasi yung lower priced rice, maswerte kung may magbenta na ganon. Baka yung kadiwa lang ang makapagbenta ng bigas. So magkaka-shortage. Yes. Yun na nga Kasi pag may price control po, ang isang binabantayan dyan, yung magkakaroon yung lalabas ang parallel market. Kung tawagin ngayon parallel market na kung tawagin, pero black market dati yan.
Parallel na pala ngayon. Parallel ang market. word. Okay, sige. Ibig sabihin ho niyan, mawawala ang bigas sa merkado, pero pwede kang bumili at a higher price. Ang mga mangyayari kasi bakit mawawala ang bigas sa markets, hindi magre-replenish ng stock. Okay. Ang mga retailer. So mawawala. Kaya nga. Yung existing stock, maaring ilabas, ilagay, dalin sa ibang lugar, itago, or ibenta sa ibang lugar na okay lang naman, hindi strict ng... Or, pakitang tao, ganito ang presyo, nakalagay sa karatula, pero hindi ka bebentahan pag gano'n ang presyo yung babayaran mo. Kasi lugi sila eh. Hindi mo masisisi ang mga retailer. With or without the ayuda na 15,000, may mga mangyayari hong ganyan. Distortion, kung tawagin yan. Distortion in the market. At yan ang kailangan bantayan ng DTI. Hindi ho press release. Swerte tayo, wala si Chalix dito. Kundi, umaapaw na press release yan. Umaapaw po na press release dahil yan lang alam niyang gawin eh. Doon sila magaling eh. Diyan sila magaling. Play on your strengths. 28-man PR team. 25,000 legitimate sellers. Meron pala silang listahan yan. Kung hindi ho kayo napalista dyan, sorry kayo. Hindi kayo magkakaroon ng 15,000. Legitimate kasi eh. Hindi ka sigurado na yung 25,000 na yan, huli mo lahat. Yeah. Ng retailer sa Metro Manila. Hindi po kayo sigurado. Rehistrado ba yun nasa mga halimbawa sari-sari store? 25,000, maliit yan. Kung pati sari-sari store na nagbebenta ng bigas. Or yung mga nasa talipapa. Informal market. Meron po kasi mga markets, registered talaga yan. Public markets, malalaking markets. Bibilangin mo yan sa buong Metro Manila. Okay. Yung listahan ng DTI, sigurado silang kompleto dyan. Malamang yan, meron mga kumbaga, pag meron kang kinuhang isang dakot ng bigas, di ba may lalabas between your fingers? Pag masyado mong... Pag ginanya mo, sinakmal mo, tapos, di ba may lalabas dyan? Hindi mo mahuhuli yun, lalabas. Meron po mga ganun retailers eh. So, hindi lahat yan. And yet, those retailers serve a purpose. Meron po mga bumibili dyan. Yes. So, yung mga bumibili dyan, sila ba mahahagingan nung price control man lang? So, marami pong pangyayari dito sa price control na to na mahirap saklawan ng pamahalaan. Yan ang problema sa ganyang klaseng policy. Maraming problema dyan. Ngayon, kaya nga open market yan eh. Pero state of emergency daw, kaya gagawin yan. Okay. Ang isa pang problema ho dyan, paanong ipamimigay yung 15,000? Let us remember, sabi ng DTI mismo, 25,000 yung retailers. Can you imagine how difficult that is to distribute to 25 retailers? And monitor. Consider, nga. Consequently, na monitoring din. Binigyan ba ng 15,000 yan at sumunod ba doon sa price control? Malamang mawala lang yun, malusaw lang yung 15,000 na yun. Hindi naman sumusunod. Kasi hindi naman mahuhuli lahat yan eh. Retailer. Ang trick ho dyan, sasabihin doon sa kanilang karatula, 41, 45, pero kayong dalawa nung buyer, sasabihin nyo, ganito lang ang ganitong presyo. Siyempre, may mga magsusumbong dyan na mga mamimili. Magsusumbong, magpo-post sa social media and everything. And then now it's the word of the consumer versus the retailer. Sa dami niyan, meron po bang ahensya that can entertain these complaints? No, wala ho. So it's going to be chaotic.
Kaya na mangyayari po dyan. Medyo hindi masyadong napaghandaan. Meron daw pong staging center ng DSWD para makakakuha ng subsidy yung mga retailers na nakalista. Kasi yung retailers ang pupunta. Question! Kung retailer ka, paano mong malalaman kasama ka doon? Yun na nga eh. Wala bang online So it's all inquiry? generic information that we're getting. General. Wala, ang gulo po. Wala sa hugis ito. Okay. Kung sino man ang nagrekomenda nito sa presidente, ay dapat makatikim ng konting batok. Konti lang naman. Okay. Kasi hindi talaga planchado. Okay? So ngayon, nagkukumahog tayo. Alam natin malulugi retailers. So naisip, ayuda. Yan pong pagbigay ng ayuda creates more problem. Yun ang sinasabi natin sa ngayon. Yung timing kasi nung retail. Kaya nga, mas tama yung suggestion. Bilhin na lang yung nabili na ng mga retailers. Yung sinasabi ni Jonah, 7 bilyon, okay, gamitin mo yan. Bilhin namin yan. Kami naman pa magbebenta niyan. Tapos ibebenta sa kadiwa. Or ibenta doon sa retail. Parang, as bayad na yung buong anything stocks mo na yan. Tapos, ngayon, that's a problem of monitoring also. Magkakadayaan din dyan. So, ang daming problema ho dito eh. Dito sa price control na inilagay sa bigas. Good morning, Jonathan. Morning, Boss Jonathan. Yung naka-green din. 25,000 retailers daw magkakaroon ng 15,000 each, sabi ng DTI. Yun yung magic Although number si Chalex yan, wala sa press release. Kailangan ko na rin dahil pumunta ako sa mga palengke. Ganon? Naghanap ng 41 pesos na bigas? Meron. So San Juan eh. Kitang-kita sa press release eh. Kitang-kita sa press release. Sa San Juan, si Mayor Zamora. Hindi ako nakapunta sa San Juan eh. Ayan, mali mo. Quezon City. Quezon City. Ayan, mali ka dyan. May mga nakatakip na yung kanilang mga Bigas bigas eh. Yan ang kinatatakot ko magkakaroon ng parallel market. Yung nga, yung parallel market malamang sa hindi nangyayari na ngayon yan. Okay. Oo. Sabi po ng DTI, 1 buwan lamang daw itong price control. Ba't nagsalita ka pa ng ganyan? Di lalo magtatago ng stock yung mga yan. Alam na nila yung deadline. Ilalabas na lang ate. Bakit naku naman, mag-isip-isip naman tayo ng konti. Sinabi yun? Oo. 1 buwan lamang daw yan eh. Ay? So, kumbaga, magtiis na kayo. Oo. Retailer, hindi po magtitiis yan. Malulugi. Isang buwan lang daw. Di lang. Ako yun. 1 buwan. Di mo na ako magbebenta. Oo. Tago ko muna tong ko. O kaya kung magbebenta ako, kalahati lang muna siguro yan. Kung halimbawa 100,000 kawan sa tatago ko yun. 20,000 lang yan. It may last 1 month daw. Sabi ng DTI. Ba't pa kayo naglagay ng price control? Ano yan? Hinahabol lang ninyo yung inflation rate? Hindi, sinabi niya kung 1 month lang. Kaya nga. Inflation. Ano yan? Statistics ang inyong Malamang. Nilalaro Hindi nga nila yung malaman inflation sino rate. nagsubo sa presidente nitong price control eh. May Ang hula ko DTI. Palagay ko, sila nung mga economic managers so-called. so-called. Pero ang NEDA, Ito naman si... Ay, sorry. Hindi, malamig ang ibig niya sabihin. So cold, malamig na It's so malamig. cold. It's so September cold. na eh. Oo, papasok na sa Pasko eh. Tuwatawa ka ng ganyan si Trixie. Parang, ibig mo sabihin. Ano bang dinescribe mo? Maganda na nga, ported na ka ma. Maganda. Sa maganda. tindi-tindi, ano? Maganda ang tindig ngayon. May slight parang collateral issue, repercussion. Nag-resign yung isang USEC ng DOF. Oh, really? Si Shelo Magno. Lalo niyo ba to? Bakit siya? Ganon? Of course, medyo controversial whether she was fired or not. But shortly after lumabas yung balita na nag-resign siya, nag-post siya na miss na daw niya magturo.
Tapos ang pinakita niya, ang kanyang picture na pinost ay yung yung graph ng supply and demand. Making it appear as though na related dun sa disagreement niya with the Secretary Jokno about the price controls. So, pinakita niya yung supply and demand. yung alam mo yung graph. Yung axis na yung yes, XY. Yung P for price, supply, demand. Equal. Anong nakalagay sa graph? Yeah, that price is set at the median between yung equilibrium yun. Yes, the equilibrium point. Yung po supply and demand, magkocross yan. Yes. Diba, doon sa cross na yun, yung equilibrium, yun ang price ng market. That's Econ 101. But that is, sabi nga nila, ceteris paribus. In Latin, ceteris paribus. Everything else being equal. But in the market, there's no such thing. In the real world, that other things are always equal. Cannot be. In this case po, ang factor dito yung manipulation. May naghawak eh. So, the judgment of everybody, even in the business community, this is an artificial price. Oh yes, definitely. May nagmamanipulate ng price. How do you fight that? Ang sa akin, the only way to fight that is join the market. Yan. NFA. That's the only way to balance it. But they don't want to do that. Yes. They don't want to do that. Kaya napilitan silang price control. They don't want to... See? What? You mean to say this is a measure that tends to protect the actual... No. They have to protect their original... They have to protect their reputation. Oo. Kasi sila nagbigay niyan eh. They were the ones who actually promoted itong tungkol sa... Yes. And price tarification, etc. Sila yung promotor niyan eh. Okay. So, ngayon po, gusto nilang, ang measure nila, to solve the rice crisis, babaan ng tariff on the imported rice. Patay. Ayan. Yun na naman. Okay? Kung ako sa kanila... So, paikot-ikot tayo nito. And the solution is staring us in the face. Join the market as a third force. Kawang government. Kaya yan po yung papel Kaya nga nandiyan ng gobyerno. Yung NFA, napakaganda na tinanggal nila. Kung ako sa kanila, ang uunahin ko muna napuntahan para maghalongkat ng pera. Marco Polo Hotel. Nandun ba yung pera? Nandun? Hindi, nagsara nga eh. Nagsara na. Nagsara na yung Marco Polo Hotel. Nalugi. Hindi ka pwede pumasok doon. Exclusive. Exclusive yun eh. Oh my God. Oo. Baka Trillionaire? Yikes. Di ba? Halongkatin nyo muna yun. Baka nandun yung bigas? Hindi naman. Hindi, nandun doon yung pambili ng bigas. Grabe. Yun ang, hindi mo pwedeng bakbakan yan na gano'n. Yun na nga, kasi... Iikot ka. Papaikutin ka ng market. Ito pong price control, we're in for a lot more trouble. Yes. Because of this price control. Na rin yung pagbaba. Although sinasabi nila, it will come with other measures. What other measures? Such as? Ayuda nga. Ayuda nga. Yung ayuda po, afterthought. Hindi, tsaka nagkukumahog sila ngayon, maghanap ng pera kung sa kukunin nakakita kasi yan. yung pagkakataon eh. Kaya, Okay. At saka yung the other measures that... Tapos, sandali lang daw to, 1 month lang. Patay. Ako. sinabi pa talaga yung under the circumstances, mamili ka, you have certain tools. What are the tools available to you? And how are you going to make use of those? Para sa akin nga, parang Jonah, there's no other way but for the government to join the market, bigyan mo na burn the hands of the speculators. Bigay mo na yung pera. Nag-speculate ka, mabubulakan ka ng bigas. Pahabaan tayo ng PC. Government ako eh. Pahabaan tayo ng PC. Bibili ako ng bigas at bebenta ko ng kalugi. Yan. Correct. Okay? Sige, ikaw, ilalabas mo din yan. Mabubulakan ka. Bukbok. Mga abutin mo. Ganyan po dyan. Ganyan na maglabanan dyan. Hindi pwedeng, siga ako eh, price control. O sige, the black market, parallel market.
I think the government has to rethink itong measure po na to. Lalo magkakagulo sa merkado. Despite the press releases of DTI and Mayor Zamora, Wala yan. wala hong impact. Lalo na pag-iisang merkado pinunta mo, yung pinunta Ano ba mali doon sa sinasabi ni BBM parin Jonat na ibalik na yung NFA? Bakit inupakan siya ng inupakan dyan? At saka bakit kinontra siya ng katakot-takot? Pati cabinet niya. Oo. Kinontra Ang siya. galing naman itong mga to, no? Napapirma pa nila. Di ba? Ano yan? Lang itong recommendation. Hindi. Siguro, inano yan. Sir, ganito na. 60 pesos na ganito. Bakit hindi nyo ibigay yung pera na available dyan sa NFA? Nako, sir. Hindi na po pwede ho yun. We cannot get to that point anymore. I-blame na raw lahat, wag lang si BBM. Hindi daw tayo masyadong halata. Naks. At tayo pala yun. Hindi raw tayo masyadong blame na. Okay. Ang policy po na to ay ang ating alam, isinubo yan kay BBM. Kasi ang original na position niya, let's go back to NFA. Yan nga. Yan po ang sinasabi niya, let's go back to NFA. Nagkaroon pati sa kanyang mga technocrats, nagkaroon ng vehement reaction against. Kasi, yan po mga technocrat, ang kanilang rice tarification. Kasama sa rice tarification na concept, na idea, buwagin ng NFA. Okay? Free market everything. Import, lahat. And all of the free market everything. All of the trade agreements, RCEP, etc. Lahat yan, free market po everything. Anybody can import. Kung ikaw magsasaka ka at tatamaan ka ng import, sorry. Ganon Ganon ang policy natin. So wala ng NFA din. Kung consumer, mahihirapan kayo dahil sa free market, sorry. Ganon ang policy. Ayudahan na lang namin kayo. In a highly, yung mataas po ang poverty rate na bayan, yung free market na yan, nakakatakot yan. It will create social unrest. Yes. Pag nagkaroon ng social unrest, yun yung political upheaval na po yan. Ganyan nangyari dun. We have gone through a lot of things na mga ganyan. Nag-umpisa yan sa Narik, na Marco. Lahat yung mga yan. Tinira ng mga traders. At wala raw ba sariling isip si BBM, gagawin lang kung anong sinubo sa kanya. Hindi naman. Ang gagawin niya yung based on the study na binibigay sa kanya. So yung study na yun, kung pinakita na makakatulong to, gagawin niya yan. Siyempre. He has to rely on those things. Kaya ka nag-resign si wag niyong lahat isisisi sa Undersecretary sa presidente. Sa totoo lamang. Kasi ito ang problema ng food price increase worldwide. Makikita nyo nga sa ibang bayan yung mga dating proud na good citizen ngayon pumipila na po sa food lines. Makikita nyo yan sa news abroad. Okay? Sa Argentina, ang lupit ng inflation dyan. Sa Venezuela, 400%. Sa Argentina nga, dati sikat na sikat yung mga tango places. Wala na yan. Nagsara na. Kasi hindi na ma-afford ng mga tao. Okay? There's a lot of things going on around the world. Hindi ho tayo exception dyan. Okay? Hindi natin sinasabing faultless si BBM. Ito lang naman ang masasabi ko kay BBM. Sa ngayon, what we see so far sa move niya sa agriculture, tama. Yung kanya. Yung tama yung sinasabi niya. Tama yung sinasabi niya. Tama yung proposed policy niya. Tapos sinubuan siya ng ganito. Eto, makikita lang natin yung effect at anong reaction niya kung successful nga ba tong price control.
ang ating pinag-uusapan dito, yung mga repercussions po nitong measure na to, na madidistort ang market and therefore maraming masamang mangyayari. Yan. 8:34 ng umaga, karambola sa DWIC. Magbabalik ang karambola. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIC. Karambola, karambola. Babalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banar, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Based sa mga text na nakikita ko, na comments, parang on trial ang presidente dito. Okay? Ang pinag-uusapan ho natin dito yung policy on the rise. Merong long-term measures na ginagawa dyan. Pero dahil sa meron ngang artificial na gumagawa dito, kailangan mo ng measure to do it. You have to Yung counteract. kanyang long-term measures po, ayos. Nandyan yan, nakalatag yan, yung increase in production and everything. Pero meantime, nagwawala ang market. What do you do? Okay? So yung, halimbawa po sa Senado, ang kanilang isip ay ganito, magpasa ng batas at yun daw smuggling at hoarding ng agri-products. Ibig sabihin yan, pagkain, Gagawin nilang. gagawing krimen na unbailable. Yan. At tatanggalin na raw sa Bureau of Customs yung authority regarding smuggling ng agri-products, hindi na raw customs. Kasi, ilang taon na bang customs ang dapat na umaasikaso niyan? So they're creating a new Kanino body. sila? Magkakaroon ng bagong New body yan, council. Ay, naku. Council! Ikaw naman, council. Lalong problema yun. May problema ba yun? Yes, because alam mo na kung ano nangyayari sa council. Oh, coordination yan. That's an example. There is no hard and fast fix rules how to solve a problem like this. Lahat po ng solusyon na gagawin nyo magkakaroon ng repercussion. Ngayon, ina-analyze natin dito sa Karambola. Ano yung repercussion? Nung halimbawa, nung price control. Anong repercussion nitong batas na gusto ng Senado profiteering? Okay. Actually, there was an original proposal before, Okay. na ibalik yung EIIB. Economic Intelligence and Investigation Bureau. Pangontra sa customs. Yun talaga yung smuggling. Sila Yun yung ang- tumatabla. Tumatabla yun. Tinanggal po yan. At the same time, Dahil umangal ang mga smugglers. smugglers. Ay! Yes. Bira. Binanatan sila. Yan ang ginawa ng tatay ko after retirement. Ayun, Nag-EIIB ba siya? Binanatan Sa Cebu sila. City. ng Alam mo, ang smuggler. daming takot. Nakikipagbarilan Ang sa- daming Takot takot dyan. dyan sa EIIB. Kaya may kausap ka, halimbawa, smuggler, ayusin natin yung customs. Nako, Kasama yung EIIB. hindi pwedeng... Ganon, customs hindi lang. pwedeng customs lang. Isama mo yung EIIB. Yun ang tall order. Para ayusin yung EIIB. Ba't hindi nga ibalik yun? May Nag-work suggestion. yan, ang hirap we nilang even- lagyan nun, At the eh. start of the BBM administration last year, there was a proposal for that. Ibalik yung EIIB because executive order yan pwede. Yeah. And then, inilagyan nila... Actually, AO. Yes, pwede. ganun. Administrative order lang. Well, Reorganizing. I-reorganizing it. Meron pa nga. Well, yung Senate, bagong batas ang ginagawa nila. Doon sa House, nangre-raid ng warehouse at press release. So lahat po may measure Okay? Alin ba talaga ang effective? At saka naghahanap sila ng pondo. Yung House. And program naghahanap ng funds, pondo. etc. and Ganon, everything. yan, At okay. sinasabi lang natin,
Ang baguhin ninyo, yung original na problema, rice tarification. Okay. Huwag na yung mga ganyan. Ayaw po ng Senado. Yun na nga, yun ang problema dyan eh. Pride. Nagsasalita po si Senator Cynthia Villar tungkol dito sa bagong batas. Uy, nagsasalita si Senator. Amendahan daw nila yung Anti-Agricultural Smuggling Smuggling Act of 2016. Okay. Okay? At ang To include hoarding. kasama po Na lahat hindi yan. imported. So, kasi daw, gagawin nilang crime of economic sabotage. Ayan nga. Ang hoarding. Ang question dyan, how do you define hoarding? Yan nga pupunta dun eh. Yan Yan ang po pupunta ang doon. crucial dyan. Okay. Doon pupunta yan. Ngayon, kasama dyan, they will create a special court parang Sandigan Bayan for agricultural smuggling and cartelization and hoarding and the likes. Wag na. It's a special court. Wag na. Yan po ang... Bakit? Wag na. Bakit pa? Wag na. Para wag magalaw yung rice Rice tarification. tarification. My God. They will work around. They will work around the rice So tarification. meron pong tatanggalin sa customs, magkikreate ng council. Okay? Yung council na yon, composed of agencies, and as you know, the committee is a group of people doing the work of one. Okay. Yan pong create a new court to try cases of smuggling, cartel, and everything. Ang mangyayari dito, parang yung din, yung money laundering. Wala yan, amlak. It's a law on paper. Correct. Okay. Wala ho nahuhuli. Walang Pang ano lang yan. kukulong. Lip service. Hindi nga ninyo ginagamit ng todo yung PCC. So yan yung solusyon naman ng Senado. Philippine Competition Commission. Alam nyo, Oo. karambola, buhay pa si Jojo, sinasabi na natin, yung crime of economic sabotage, hindi nila ginagalaw. Wala yan. Wala na yan. Puro lip service. Isipin mo, economic sabotage. Falsification of LTO documents. That's one of the definitions. Very few definitions. Very few ang covered ng economic sabotage. So, nung finally ginawang economic sabotage, yung smuggling of agricultural products, very specific yung intent. The reason it's a crime is in order to destroy the local industry. Pero, kailangan yung elemento na mas mura yung mas mura yung benta as compared dun sa binilan nila. So, pagka, kunwari, binili mo, tapos nag-markup ka ng 1-2 piso or whatever, hindi siya economic sabotage. In other words, they proposed a law that shoots itself in the foot. Yes. Oo. So, how do we know that the same thing Paano mo is going to i-implement yung happen? batas na yan ngayon? Itong RTL, kaya nila na-convince si Presidente Duterte was because sabi nila, dun sa taripa, matutulungan natin yung mga magsasaka. Ayan, rice tarification law. Ayan. So, and hindi, yun na nga. The problem there, nandyan yung pera, how to distribute it? hindi lang yun. Anasan ang programs? Hindi, meron namang program eh. Existing program Yung, sa DA, seeds. pero, yan. Yung fertilizer, diyan galing yan. Yung sabotahe ng mga programa na yan, naa-address ba ng RTL yan? Matagal nang sinasabotahe yan Doon eh. po sa lower level of the bureaucracy, diyan po nagkakaproblema dyan, nagkakabara-bara dyan. Itong ginagawa nila ito na pira-piraso, ganyan. That's exactly how we are actually now being degraded as number 3 or number 4 in the coconut market. Yeah. The market that we actually started. Far. Tayo yung 60% bida tayo dyan dati. Tayo far ahead tayo. Tayo yung Ngayon, maraming mills. Ganon-ganon nila yan. Tapos ngayon, kanya-kanyang hawak dun sa, there is a 5 billion peso fund every year na dapat lumalabas. And yet, ang dami pang umaasa sa coconut for their livelihood. Yes, of course. There are... And the industry is going down. Right Paano now. yung mga tao na yun? Yan ang nangyari dyan. So pinagpira-piraso nila na hindi rin naman alam ng mga agencies na yun kung ano nila, gagawin nila for the coconut industry. Yan. Kasi ang dami din nilang ibang mandates. Parang nangyayari sa bigas, ganyan. Parang nangyayari sa bigas. May pera, nandyan yung pera. Hindi nila alam.
nagagamit ba? Ang sinasabi... Yun ang selling point nila kay President Duterte. Noon. Makikinabang modernization to ng rice Modernization to, sir. farming. Mayroon- Makakakuha tayo ng pera to modernize traktora, our etc., rice etc. production. And now we are ending up at the end of every year na merong ganyan na ayuda. Ang final solution. Ayuda pa din. Oh. I don't, Bibigyan namin ito mga rice medyo hindi farmers. ako in love sa ayuda eh. Maling-mali nga eh. So easy kasi. Kung yan ba naman ay ginawa nyo na yung dati, which was very effective yun, ha? Nagkaroon ba ng ganitong problema, na ganito katindi ang problema Okay. over the years that NFA was in existence? Hindi naman eh. May panable. May panaplaka eh. Ngayon, another solution suggested by our so-called Economic managers. ibabaan daw po ang tarifa sa bigas. The inappropriately named economic managers. Ibaba daw ang tarifa sa bigas. Masyado na nga mababa yan eh. Almost zero na yan eh. Ang strategy nila is to bring in more rice. Oo nga. Tama yun. By what figure means? Lumalabas ba sa palengke yung rice? So let's just bring in more rice. Yun. Okay. And bring in more pork habang nagsasalita tayo na. Isama mo na yung pork, Sama na tsaka natin yung chicken. pork. Para ngayon kasi lahat ng atensyon nasa bigas, hindi nila nakikita na tumutuloy pa rin. Eto, sa tarifa nagsalita ng na bata. naman tong Raul na to, Montemayor. Ito talaga eh. Ano ba naman kung valedictorian yan natin eh? Raul, ikaw naman. Como ba Siya nga, valedictorian yan, ha? Oo. Ang FFF po, Federation of Free Farmers, nag-react dun sa gustong mangyari ng so-called economic managers na babaan ang taripa ng bigas. Yun daw po mga magsasaka natin, sa gagawin nilang yan, mawawalan ng 120 billion pesos kada taon na Kita. na revenue. Sales. Kinumpute po niya yan. Magaling sa math to kasi management engineering eh. Sa Ateneo, yung management engineering na yan, puro math yan. Parang ang course sa mathematics. Oo. Parang napipili. So, kinumpute niya yan. Ang umabot daw po, meron siyang mga percentage, kung ilang percent, kung ilang kilogram ang farm gate price, kinumpute niya lahat yan, at he arrived at a figure that says, aabot sa 120 billion a year. Ang loss. Yan pong losses na yan, cannot be offset By the Enhancement Fund, RCEF. RCEP. Na 10 billion lamang yan. Paano mo nga naman? 120 sa 10. So, kumbaga, ang message niya lang dito, teka muna, dahan-dahan kayo dyan sa proposal na yan. Sinira niyo na rice ngayon pangbalanse sa merkado. Ngayon, sisirain niyo na talaga the whole industry. Ikaw ba... Kasi business, yung rice tariff, it's a proposal from the business community. Laging ganyan ang solusyon nila eh. Import na lang tayo. Mas madali yun eh. Hindi malang kahirap. Although nakalatag yung long-term plan natin sa production, meron tayong aberye, crisis to eh. Biglang nagkaroon ng artificial eh. Sa market eh. How do you address this? So, ito na. sa akin, police problem eh. Intelligence. Hindi rin kasi eh. nga walang batas eh. Hindi rin. Ano yung batas sa hoarding? Tapos, at the same time, kailangan the government should join the market. It's a very fine point. Look at it this way. There has been no declaration of an emergency as required by the law. Okay. We can put these hoarders in jail. At this time. We cannot. Is that what you're saying? We're not doing We that. are not doing it. But we can. We can. are allowed. There's Yes, legal the declaring, law by declaring. allows it. You don't need to change That's why the it's law. police work. No. No. it's Because it's the president who will declare that state of emergency. Kailangan mag-declare ng state of emergency. Or an analogous situation. Maski na nakikita na nila yan, na hindi naman nila, Mauhuli kung walang authority. sasabihin, Ang tawag dyan sige, define mo nga sa akin ng hoarding.
Oo nga. Oh. Anong definition? Ano yan? Pinupulis mo ako? Sige, ano yun yan? So sa ngayon, Ano join yan? the market muna. Habang wala pa yung legal basis na... Ayaw nila naman mag-declare ng state of emergency because that will even create more panic. Tama. Yun ang sitwasyon dyan. Eh bakit hindi mo na lang sabihin, eto, may 7.5 billion ako. Market? Biling ko lahat yan. Ayaw mong sumunod sa pinag-uusapan. Bubulukin ko yung mga Bubulukin stocks ko nyo. kayo. Bubukin Meron pa ko ako. kayo. Gamitin ko to, biling ko yung mga... Tapos, benta ako ng rolling stores. All over the place. Ginawa na yan ng panahon ni Makapagal. Talaga naman. Nagkaroon din ng mga hoarding. Yung RCA, nagkaroon ng mga rolling stores. After a while, bumaba na rin yung presyo. Kasi mabubulukan sila ng stocks. At saka marami pang ano dyan. Ang daming pera ng gobyerno at this point. At this point, we are now in the last quarter, almost the last quarter of the Hindi year. nga nagagastos eh. Precisely nga. Ang dami mong pera. Pwede mo makunin yun. Oo. Sabi mo, ito. Pwede ba yung i-redirect yung mga funding na yun? By authority of the President. Lagay sa lagay Resolution mo yan. sa bigas muna. Sa halip na maggumawa ka ng mga... At saka ito hindi Metro Manila problem Hindi, to. nationwide It's all to. over. Nationwide dito. Oo. Kung 7.5 at this point, after 1 month, meron Seed pa money. Another 10 billion ako. meron pa ako nahanap. Sige, pahabaan tayo ng PC. Oo. Sabihin mo dyan sa mga hoarder na Hoarders yan. yan, oo. Sino ba mas mahabang PC rito? Kayo. Kayo ba o ang gobyerno? Tsaka, Kaya nga, imbis na ayuda, join the market. at saka, alam ko naman kung saan kayo kumukuha ng pera nyo eh. Nangungutang lang kayo sa land bank eh. Sa papalayon. diba? Bantay-bantay naman land bank. Di ba? Ay. Pwedeng, ako, rice trader ako, laki ng aking... LC. LC sa land bank. Pira, titirahin ko lang yan. Pwede. Pwede yan. Ano naman. Nangungutang lang kayo eh. Ang dami pa niyan eh. I want to know rin kasi, this is controversial. May batas tayo sa sa COMELEC that you have to list the names of your campaign contributors. SOSE. Statement of contributions and expenses. Bakit? Nagko-contribute ba yung mga kartel? Wala naman ako sinasabi pa. Tinatanong ko lang, di ba meron Kung batas tayo magko-contribute na ba ako? gano'n? Official? Ang contribution ko galing sa Hong Kong. My point is that Galing the sa law isn't Singapore. working. It isn't working, I know. It isn't. May Marami batas, naman pero ganon. hindi po... Mga dead law. Maraming ganyan. Totoo yan. Oo. Walang Dead ibig law. sabihin after. Ang ganda ng pakinggan. Anti-hoarding law until an emergency is declared or an analogous Wala yan. circumstance. Maski na ilang platoon ng polis o kaya sundalo papuntahin mo dyan sa bodega, walang mangyayari ron. Hindi lang makakalabas, lalong magugutom yung tao. Hindi Sabi lalabas. po ang presidente, Rodrigo Duterte, dating presidente, Daydreaming. kapag daw tinignan mo yung market, yung supply and demand sa buong mundo ng bigas, yan daw 20 pesos per kilo. Ano yan, daydreaming. Hindi daw po ma-achieve yan. Kasi, ang supply and demand sa world market, alam natin, bumababa ang supply ng rice, tumataas ang demand. Therefore, ang tendency niyan, tumaas ang prices sa world market. Okay. Under the present circumstances, hindi nga talaga ma-achieve yan 20 Hindi naman pesos. yun ang gusto natin mangyari kaagad. Pero yung 20 po na yun, it's achievable kung magagawa natin. Lahat ng mga pinag-usapan. Halimbawa, mag-switch tayo sa hybrid, immediately, double ang ating production. Tayo ay mag-e-export pa. Okay? Yan ang hindi isinasabi ni Procopio kay President Duterte noon. Yes. Na may possibility na mag-increase ang ating production. Kasi po napakalaki ng ating farmlands devoted to rice. And yet, ang baba ng production natin. Why? Yung technique natin ng Iba production. Napaka-traditional. Mababa. Halimbawa, yung use of hybrid. Immediately, at least double. Kung bubulogin mo yung mga seats dyan sa warehouse, Ako hindi mo pamimigay. Hindi mo mamimigay yan, di wala. Pinamimigay, hindi.
Ni-expect ko dadami yung mga Senate investigations at saka yung mga tanungan dun sa budget hearing. Nako. Nagsasalita si President. Pang-distract. Ay, ano nangyari? Lumala na. Ano ka ba? Nagsasalita si Subiri. Ano sabi? Uusisain daw yung Office of the Vice President Confidential Fund. Ayan na po. At saka Office of the Talagang President. si OVP, Senate starts reviewing budget proposal including Intel funds. Nax! OP at saka OBP. Pati Ang OP, OP daw, ginastify niya. i-justify ni SP? Senate President, ang OP. Ang hindi siya nagsasalita, yun sa Vice President. Sa OVP. Ikaw naman. Siyempre, Di naman kailangan halata idiin niya. yung Ano yan? Ito ba? A lawyer speaks against the Vice President. A lawyer. Just a lawyer. Headline. No, siyan. About the intelligence funds, confidential Who funds. is this lawyer? It is illegal and a violation by the name a certain Barry Gutierrez. Tapos nakalagay lawyer. Illegal and unconstitutional daw ang OBP funds. Ano yan? Tapos nakalagay lawyer. Pag tinignan mo yung istorya, uy, a certain Barry Gutierrez. Ano yan, ha? Headline po yan, headline. Please. Because it's so important for the people to know this. Credentialed lawyer yan, pare. Credential. May masters kung saan yan. Ba't mo tinatanong? Hindi ba automatic sa iyo na pag ganyan ng salita tungkol kay Pag ganyan ng headline, pag ganyan ng headline, di ba automatic sa iyo? pati mo na lang sabihin na former spokesperson of Hindi, lawyer. Mas maganda yun. Must be. Masyado mahaba. Former spokes of former VP. VP. Masyado mahaba yon. Tama. Lawyer lang dapat. Clear as day daw. Violation of the Ayun. Constitution. Tama. I am so excited waiting for his filing of whatever it is Whatever it that would remedy this clearly illegal act. Sige nga, game. Na-flag na raw yan ni Risa Ontiveros. Ano pa hinihintay niyo? Wow, taga-flag si Risa. Sabi niya. Si Senator Risa. Ikaw na. Wow! Ayun naman. Flag girl. Na-flag na yan It's not eh. cool. Sinabi na niya eh. Sinabi na ni It's Risa investigation eh. Kailan siya naging COA? Basta na-flag. Wala, Oo, senador yan. Grabe, Model pa yan. Di ba constitutional body ang COA? Ayun. Bawal talaga yan, sabi ni Barry. It's as clear as day, ano ba? At saka hindi naman masyadong halata. Kasi dating spokes ng dating VP nagkukomento sa current VP. Sabi ni Marion, lawyer who? Grabe kayo. Grabe kayo ang harsh nyo. Mean! Itong mga nagko-comment na to, very Daan mean. kayo, ha? Professor yan. Ha? Professor yan, saka, the best university of College of Law. Ano ba? The whole wide universe. Metaverse to. Excuse me. Nakawak naman nun. Oh, Metaverse. Pare. It exists in cyberspace. Yes. Oh, yes. I hope you're not talking about the UP College of Law. Pero headline, ha? Lawyer. You've got to give it to them. Magaling sila magaling sila sa ganyan. mag-tweak ng Pumosisyon. pumosisyon. Well, we'll talk about more tweaking later after the break. Magbabalik ang karambola oras natin 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIZ.